Oh, ang lakas ng hangin. Yeah, I can hear that. Yeah. Ano nyo guys, oh. Oh. So hanggang ngayon ulan pa rin dito sa Calgary. It's still not. Hanggang ano to, Thursday. Ah! Oh, come on, go, go, go. Ah! Can you? That's it. Ah! Sabi. Sa hangin. Oh! Medyo malamig Pero 8 naman siya. Ano lang gawa ng hangin talaga guys. Ayan diba? Kita nyo sa labas yung mga puno. Lakas ng ng hangin talaga. Grabe, mas natin. See? Sumisipol. Ayan guys, so susundo lang muna tayo kay Emma. And then syempre nagdag-ingat dahil ngayon madulas ang daan. Tsaka dadaan tayo ng Deerfoot. So parang yung kahapon yung bumiyahe ako papuntang downtown. So yung mga tubig-tubig ng mga alam niyo na yung dinadaanan ay medyo mahirap pagka nasa unahan mo yung mga sasakyan na yun. So talamsik ng tubig. Yan, tsaka importante rin dito dapat may washer lagi yung yung ang tawag dito, windshield nyo, no? Kasi andyan mag-start talaga yung puro putik. Tapos siyempre tatalsik din sa windshield nyo, kaya kailangan meron kayong fluid washer lagi. Ako kasi guys, yung speaking of fluid washer, yung ginagamit ko, yung pang na rin, yung pang winter, no? Hindi na ako nagpapalit. Yung iba kasi nagpapalit kasi syempre pag ganitong panahon, hindi naman siya sobrang lamig, so hindi naman magpo-frozen yung mga windshield natin. So ang ginagawa nila, naglalagay sila nung siguro yung normal na tubig lang kasi hindi naman siya magpi-freeze. Pero kasi ako dahil nakasanayan ko na, hindi na ako nagpapalit ng yung mga pang -40 ganyan. Kasi minsan let's say makalimutan natin, pumasok na yung winter, nakalimutan natin magpalit ulit ng tubig. So mag-yelo yung pinakatangke mo doon. So mas lalong hassle, no? So hintayin mo dapat bumaba yung temperature bago matunaw yung yelo. So kaya ako hindi ako nagpapalit. Although yun nga lang medyo expensive nga lang kapag yung ginamit natin yung fluid washer na -40. Pero ako kasi bira naman ako gumamit pag talagang sobrang madumi lang yung salamin ko, doon lang ako gagamit ng fluid washer, no? Alright, so tama na muna ang kwento. Sunduin muna natin si Madam kasi 4:07. So, sakto lang naman, 4:30 naman yung labas na MI. Alright, let's go. Few seconds later. Guys, palakas yung ulan. Sa bahay hindi masyadong ganito yung ulan Pero dito sa office ni Emma, grabe ang lakas ng ulan. Pero wala naman masyadong hangin dito, unlike dun sa amin, Yan, so minessage ko na si Emma, sabi ko ay nandito na kami ni Zion. Then si Zion nakatulog na. As usual, lagi naman ganyan yan. Every time nasusunduin namin si mami niya, parang yun yung nap time niya kasi. Pero syempre pag nasasakyan ka, parang dinuduyan siya. So nakakatulog talaga siya. So buti nga naubos yung niya yung tinapay na pinagawa niya sa akin. Kasi minsan pagka sobrang antok na siya, alam niyo na, naiiwan na lang sa kamay niya yung tinapay. Pero kanina tinanong ko siya, ubos naman daw niya. Which is good, no? Sobrang laki na ni Zion. Nakakatuwa na rin. Yeah. So yun, hintayin ko lang kay si Emma. Then tuloy natin yung kwentuhan pag nandito na siya. Huli, kumakain pa. Ayan guys, pauwi na tayo. Ito, sinundo ko ni Alvin sa office ngayon. And ito yung mga araw na pinakamahalagang may sasakyan ka. Grabe yung ulan. Kasi ang hirap pag-commute talaga kung umuulan. So nagdala din ako ng payong kanina. Grabe, ang hirap ng commute ngayon. So ito ang ating payong. Although hindi uso ang payong dito,
heavy rain kasi siya, hindi yung ambon-ambon lang. So, kailangan may payong ka. Otherwise, syempre, mababasa yung paligid mo. Tapos, ang effect nito ay ang daming late, grabe yung traffic, yung bus ko nagka-delay kasi sa traffic. And yun, antay tayo ng 30 minutes. So, late ako ng 30 minutes kasi na-miss ko yung isang bus. Nagantay pa ako ng 30 minutes. So, yun yung effect. Kaya, grabe, nakikita ko yung bus na dumadaan sa harap ko. Hindi pa ako makakababa kasi syempre nasa loob ako ng bus. So, konting minuto lang sana abot na. Kaya lang, yun, syempre hindi naman tayo katulad sa Pinas na papara ka kung saan mo lang gusto, diba? So, dito kasi may designated bus stops. So, yun. And yung effect din is may dalawa kaming practicum students na hindi nakapasok ngayon. Oo. Kasi nahihirapan sila mag-commute, which is understandable. Paano mas mahirap? Winter, snow o yung ganito? Basic experience mo? Pareho din. Depende kung gaano kalakas din yung snow. So kapag mild snow lang, okay lang yun. Ayoko ng ganitong heavy rain. So pag ambon, okay lang din. Alam yun, depende kung gaano ka-heavy or ka-light. So pag light rain, okay. Pag light snow, okay. Pero pag ganito, lakas oh. Ang hirap ang hirap maglakad kapag ganito kalakas. So, lalo na kapag medyo malayo-layo yung bus stop mo. Yung sa akin naman, sabi ko naman sa previous vlogs, hindi naman malalayo yung nilalakad ko. Actually, kung saan ako bumaba, dun din ako sasakay. Kaya lang, ang matagal, yung bus, or ako yung naging nahuli. Kasi nga, connecting connecting flight pa. So, yun yung mahirap kapag connecting. Kasi pag na-late ka sa isa, yan, antay ka sa next, no? Mamimiss mo na yung susunod. So, minsan lang naman mangyari to. Pero, bukas din yata, 100% of chance ng rain pa rin bukas. Ang alam ko hanggang Thursday. Yeah, pero lower chances of rain. Pero kasi, sa nakikita nyong ulap, yan, mukhang buong linggo ay ganito. Ayan, kaya mahirap lumabas ngayon, camping or whatever. Pero sa weekend siguro maganda Okay na. Okay na. Ayan. Papalo na ulit ng 23, 24. Okay lang naman yung mas malamig na temperature. Wag lang umulan. Yun yung mahirap. So yung tumatawid din ngayon, at least nakapayong. Yung payong namin galing Pampinas yun. Kasi hindi naman talaga ganun kauso dito yung payong. Parang ngayon mo lang nakita yan sa buong taon. Oo nga, bihira. Bihirang-bihira magamit yung payong dito. Umulan man dito, saglit lang. Pero ngayon talaga, oo. And yun nga pala guys, no, ang epekto ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan ngayon ay nangangambang magkaroon ng flooding. So, akala nyo sa Pilipinas lang may flooding. So, pwede rin bumaha dito kasi pwedeng umapaw daw yung river. So, hindi ako familiar kung ano yung tinutukoy nilang river. Bow River yata yun. Previously din, nagkaroon na ng flooding dito, which is malalang rains. Pero kasi ngayon, iniisip nila na pwede rin magka-flooding ngayon kasi nga sunod-sunod yung araw ng pag-ulan. Ayan, so hopefully hindi naman kami umabot sa dating situation na bumaha na raw. Lalo na sa, parang basta medyo malayo-layo yun basta outside of Calgary yun. Tapos ang dami daw na damage na bahay. So parang traumatic event din yun dati. Yan, kasi ang daming nawala ng bahay or na-displaced during that time ng pag-apaw ng river. So, may mga news ako nakikita, minomonitor na yung levels ng river dito. Yan. So, hindi ko lang alam kung saan malapit yun, or north, east, south. Kasi hindi naman tayo particular sa mga rivers. Although kahit saan makikita ka ng body of water, pero hindi mo alam kung saan yung aapaw. Yan. So, tayo ba? Malapit tayo sa river. Parang hindi naman. Yung mga pond lang. Yun yung mga malalapit sa amin. Pero yung river, yung nagpo-flow talaga, parang hindi naman kami malapit doon. Ayan. So, grabe yung weather ngayon. Parang gusto ko mag-request kay Alwin ng sopas. Pwede, no? Pwede? Sopas. Kaya sa maulang weather, hindi naman kami nagchachampurado eh. Oo nga, no? Pwede rin champurado. Pero wala tayo na. Oo, sa susunod na yun.
Kaya kasi sopas, matagal na ring inaano sa akin. Nire-request ni Zion Yeah. yan. Gusto niya rin yung sopas. Ang pinapapak niya kasi yung shells. Mm. Gustong-gusto niya yung mga pasta, yung shells, yun yung naano niya. Pinagdidiskitahan. Kanina nga, pagising namin. Halos sabay kami nagising. Actually, parang nauna Sarap pa ng ako tulog. Sana Nagising kami mga 10:30 na ni Zion. So, ayun, pagising pa lang niya, sabi niya hungry daw siya. Gusto niya daw chicken nuggets. So, bumaba kami, nilutuan ko ng chicken nuggets. Yeah. Tapos, yun, kumain kami. Sana all naman 10:30 nagigising. Kaya sinusulit ni Alvin kasi off. Kaya pag umaga rin, hindi ko na sila ginigising. Pero parang napaisip na rin nga ako nung Sunday. Sabi ko, atid mo kaya ako kapag sobrang lakas ng ulan. Wala namang Yan, mahirap problema. kasi. Pero yun nga, may istorbo ko pa si Zion. Si Zion iniisip ko hindi si Alvin. Parang may banggaan. Ayun nga, parang may banggaan dito sa kanan natin. Slow down kami guys, 7 kph lang yung ano natin. Biyahe. Light lang siguro. Light lang, so nag-exchange details lang sila, wala namang impact. Ayun o, sa gilid niya. Ay, oo nga. Yupi. So, sa ano to? Mo pala. Sa merging. Nasa merging yan ng lane na hindi nagkabigayan or na-confuse yung isa kung go yung isa. So yun nga, dapat inabutan ko ng calling card. Ne, joke lang yun. Basta pag may kakilala kayo na aksidente, yun nga, let us know, call us McDonald's Cebu. Pero pwede ba yun? Halimbawa, nga-abutan mo siya? Hindi naman, na yun, ambulance chasing na agad yun. So, antayin mong lumapit sila or magtanong sila. Kasi may tinatawag tayo sa ethics na bawal yung ambulance chasing, yung parang mag-aantay ka ng aksidente, tapos bigla kang lalapit, di ba? So, dapat ang priority, yung sarili muna nila, check up and everything, bago mag-offer ng service. Kasi yung accidents naman, pwedeng mag-initiate ng complaint yan basta within 2 years, no? So bago ka statute barred. Ayan. Yan o, grabe o. Tingnan nyo guys yung kabilang side ha. Ito yung binabanggit ko kahapon sa vlog ko na halos hindi mo makita yung daan dito sa kabilang side. Yan o, dahil siyempre mabibilis yung takbo, yung talamsik ng tubig. So mahirap mag-drive pagka ganyan. Sobrang parang wala kang masyadong makita. Pero pag sa ganito naman, traffic syempre, slow down, tingin naman siya, okay lang. Pero normal naman na dito ang traffic sa area na to. Every time na umuwi tayo, di ba? Especially pag mga ganitong oras, 4:30, Kasi 5. rush hour. Oo, uwian kasi talaga to eh. So, dyan lang naman yan sa kasi may ginagawa dyan na na tulay. Construction pa rin, Yeah, no? oo. Tagal na nga yan, hindi pa rin. May nagko-construct pa rin ba kung ganito yung weather? I think meron na rin. Meron pa rin naman. Ang ano lang ata, pag snow, Yeah. ata ang humihinto talaga sila. Ayan, so anyways, mabanggit ko nga lang, no? Kasi may mga kababayan tayo na tumatawag din na sa firm. So thank you sa pag-recognize sa firm namin, sa pag-isip sa amin. Pero kasi yung concern nila is more about criminal law or family law, yung mga ganyan na hindi pa sangay ng aming law firm. Kaya nire-recommend ko din siya sa mga kakilala kong Pinoy lawyers kasi alam ko mas gusto rin ng kababayan natin mag-open up, magkwento ng in our language, no, Tagalog. Kesa mahirapan pa tayo mag-English, hindi naman tayo lahat ay fluent. So naghanap din sila ng other lawyers. So nire-recommend ko, yun nga yung mga kakilala kong lawyers kapag family law, yan si Attorney Gemma D ng BDL Family Law. Ayan, research nyo na lang sa website para makapag-book kayo ng appointment. Alam ko rin kapag divorce matters, you can contact Attorney Nash Sumagaysay doon sa Peralta Law Firm. And other criminal related matters, yan, you can also check sa Balawan Law Firm. Yan, mga Filipino lawyers din yan. So marami pa tayong mga nakakakilalang mga Filipino lawyers dito. So kung meron kayong specific matter, yan, let me know, yan, para ma-refer ko kayo sa kanila. So kanina may tumawag kasi family related naman yon, kaya yan, i-refer ko rin
kay Attorney Gemma, and then kay Attorney Nash ng Peralta Law. Alright, so yan, dito naman sa Calgary, no, lalo kasi nandito tayo, nandito yung mga na-meet ko, ay tulungan din kami. So kapag hindi rin nila area, nire-refer nila sa amin, lalo na kapag motor vehicle accident, kunwari, so nasa family law firm si Attorney Gemma, so nire-refer niya rin sa amin. So kapag naman family law na hindi namin sakop or saklaw, yan, nire-refer ko rin sa mga kakilala kong lawyers dito sa Canada. Yun naman yung maganda rito eh. Kapag, di ba, pagka marami ka ng connection, so tulungan Right. lang naman. Yan, tulungan lang. Kasi syempre may mga expertise or fields din na pagiging lawyer. So, hindi lahat, yan, kunwari alam ko, yan, kasi yung nasa field pa lang tayo ng personal injury and paunti-unting immigration law. Alright, so but still, salamat po sa mga tumatawag and yung mga nagiging clients na namin, no. Thank you for trusting our firm, McDonald Sefov, in your motor vehicle accident claim. Alright, so itong mga days na to ay marami din talagang accidents. So, yun nga, may mga tumatawag din sa amin, mga nare-rear end. When we say rear end, yung mga nababangga sa puwetan. And ibig sabihin, yung nasa likuran mo ay hindi nagpipay ng attention or they are not giving you enough space. Kaya kapag tumigil ka, di ba, because of traffic, may mga dumadaan, hindi sila prepared. And yun nga, naabutan ka at nababangga ka sa likod. Hindi kasi ang karamihan dito kasi napapansin ko talaga sila guys tumututok talaga sa puwetan mo. Kaya minsan pagka biglang preno mo, talagang sasalpukin ka. Kaya ako, hindi ako tumututok talaga sa Yan, dapat give ka ng malapit. enough space. Oo, dapat. Yan, para kapag promeno sila, hindi ka magiging super close, Yeah. di ba? Yan, hindi ka makakadisgrasya. Kasi kapag ikaw ang naka-rear end, ikaw ang nakabangga sa nasa harapan mo, medyo mahirap yun i-defend. Kasi nga may presumption tayo na you are at fault kapag nasa likod ka at ikaw yung nakabangga. Oo. Dahil you have all the means, di ba? And chances na magbigay ng enough space, na magpreno with sufficient time, di ba? And attention. So, yan, mas matindi-tinding depensahan kapag ikaw yung nakabangga. Especially kapag yung mabibilis yung takbo, nako, wag kayong ako dun sa ko talaga, ginagawa ko, driving habit ko talaga. Pag mabilis ang takbo, hindi ako dumidikit talaga. Yan. Malayo ako siguro mga 3 kotse ang pagitan. So tingnan nyo to, ito yung space namin. Tapos dito rin yung car sa tabi namin, ganyan yung space na binibigay niya. 'Di ba? Yan, Parang kasi ito may slowdown dito. Para may chance na makapreno ka, Right. if ever na mag-brake agad yung nasa harapan mo. Kasi pag nakatuto ka, mahirap. Alright, so yan, biyahe muna tayo guys. Yan guys, yung sinasabi ko sa inyo, kapag mabibilis yung takbo, yung talamsik ng tubig sa likod ng sasakyan, halos parang nawawala na yung Nag-create ng no visibility, Oo. zero visibility. How much more pag sobrang bilis Pag highway, highway kasi- talaga. Dito kasi medyo nagbibuild yung traffic eh. Kaya ingat din talaga, especially ngayon hanggang Thursday, no, mga kababayan natin dyan, ingat-ingat sa pagdadrive. Lalo na dito sa Calgary. Yeah. Yung mga gala ay suspended muna. Oo, Gatmari, huwag muna lumabas. Diba? Kasi mahirapan din kayo po maglakad-lakad kung gantong kalakas yung ulan. Yeah. Yan o. Ayan o, diba? O, kita nyo. Parang, no, ang At hirap dito sa daan. camera, baby, hindi masyado. Pero sa atin, diba? So yan guys, malapit na tayo. Wala na ako makitang pink dito na namumulaklak, panay green na. Wala na. Ito yun, no? Ay, eto. Sa kaliwa. Parang whitish na siya, no? Wala na. Dati pink na Ganda pink yan. to eh. Oo. So, ganun pala, no? Dapat, pag namumukadkad na siya, pa-picture ka na. So, hindi kami naka-visit ngayong taon. Next year. Yan, kasi akala namin matagal. Yan. Nauna pa ang ibang lakad. So, dito mga puti-puti na yung dating pink. Pero at least green. Green ang Ganda na nga paligid. tignan eh, no? Dati kalbong-kalbo na yun. Oo. Bilis lang din mamuhay. Alright. Sa bahay. Tayo sa bahay guys. Check ko lang muna yung mailbox.
iniwan ko muna sila Emma dun sa sasakyan. Kasi hinihintay namin yung passport ni Zion eh. Yung tagal na nun, parang sampuan na ata. Oo, sampuan na. May 2 yung appointment namin nun eh. Eh, June 1 na ngayon, no? Pero sabi naman kasi 4 to 6 weeks naman kasi yun. Pero let's see, baka nandito na rin. Negative. Wala pa. Puro basura lang. Lamig! Okay guys, so dito na tayo sa bahay. And yeah, safe na safe tayo. And again guys, no, ingat. Especially sa mga kababayan natin dito sa Calgary. And maraming aksidente nangyayari ngayon. At saka may pinakita pala sa akin si Emma kanina. Yung about dun sa... Bow River. Oo. Tumataas na. Bow River. Oh. Yeah, pakita ko sa inyo guys ha. Kasi tumataas na siya. Abot na dito ito. Ayan o. Diba? So, sana wag magbaha dito guys, no? Kasi nangyari na rin talaga to dati. Nakwento rin din sa akin nung katrabaho ko to eh, nung siguro 2 years ago na bumaha nga raw dito sa Calgary. Pero matagal na siya. Alright, so hanggang dito na lang guys. We'll see you on the next one. Peace!